bawat araw ng aking buhay, laging nadarama pag-ibig mong tunay. Di ba sinasabi ang aking hiling, iyong binibigay, hindi ko pa iniisip. Ikaw ang aking kalakasan sa tuwing nanghihina, walang malapitan, hindi matumbasan ang iyong pagmamahal. Kaya pasasalamat sa iyo'y aking inaalay. Awit ng puso ko, ang alay ko sa'yo, upang luwalhatiin ang banal na ngalan mo. Pupurihin kita't pasasalamatan sa iyong kagandahang loob. Sa karaniwang panahon, at ang ating tagapagdiwang sa misang ito ay ang ating chaplain o spiritual director ng Santo Domingo Charismatic Community, Father George Moreno ng Order of Virtues. Sumayin na po dito. Samahan ng Panginoon, bayan ngayon nagtitipon, ang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa lahat. Sa panahong tinaang ang lupa, sa panahong ang ani sa dagat, sa panahon ng tingman at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, samahan ng Panginoon, bayan ngayon nagtitipon, upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoon Jesucristo, ang pagmamahal ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Huling Biyernes ng buwan, ating pinagdiriwang ang lahat ng mga birthday celebrants ng buwan ng Enero. Pilingin natin sa Diyos ang pagbabasbas sa kanila, pagbabasbas sa kanilang buhay, sa kanilang kalusugan, at sa kanilang pamilya. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa iyo mga kapatid na lumako ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo na makapangyarihan Diyos, matawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyupong lahat. Tayo mo'y nasa bahagi ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Nang matagsibon, panahong angkop sa digmaan, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ang iba pang mga pinuno. Pinuksan nila ang mga Ammonita at ginapukpok ang Raba. Si David ay nagkaiwan na sa Jerusalem. Isang hapon, natulog si David nang siya'y magising. Umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang magandang babaeng naliligo. Ipinagtatanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya ng Bathsheba, anak ni Eliab at asawa ng iyong si Urias. Ipinakuha niya si Bathsheba. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa pangyaring ito, si Bathsheba ay nabihig, kaya ipinasabi niya ito kay David. Inutusan agad ni David si Joab na dalhin sa kanya si Urias. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, "Kamusta si Joab at ako ko? Ano ang lagay ng labanan?" Sinabi pa niya kay Urias, "Umuwi ka na at magpahinga, pagkat nanggaling ka sa malayo paglalakbay." Lumakad na si Urias. Ang hari ay nagpadala pa ng alaala sa tahanan nito. Ngunit hindi pala siya nagtuloy sa kanila. Doon na siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo, kasama ang mga bantay. Nalaman nito ni David. Kinabukasan, inanyayahan ni David sa pagkain si Urias, at ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon, bagkos natulog na kasama rin ng mga bantay. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab at ipinadala kay Urias. Ganito ang masasaad: "Isuko mo si Urias sa mga kaaway na mabangis. Pagkatapos, pumurong ka at bayaan mo siyang mapatay." Nagmanman si Joab sa lungsod ng kanilang binubog ng gawing mababangis na kaaway. Doon nga niya itinapat si Urias. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod at sinalakay ang mga kawal ni Joab. Napatay ang ilang pinuno na si David kasama si Urias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo 1. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos. Puro iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ulitin po natin. Puro iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos. Sa ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawigin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Ginisip mo sana ang aking karunungan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Puro iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansak ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko ay di mo managustuhan. Puro iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Kaya may matuwid ka, at ako'y kapulan. Marapat na ako'y iyong parusakan. Ako'y masama, nabuhat na hiluwal. Makasalanan na ako'y sila. Puro iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Sa galak na tuwa, ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyong namimuti. Lahat kong nagawang masama'y pawigin. Puro iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Bilang mapanigalang sa mabuting balita, tumayo po.
ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo, Panginoon. At sumayo, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang pag-aari ng Diyos ay may tutulad sa isang nakahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay may iitig sa mga butil. At kahinog ng mga butil, agad itong ipapagapas sapagkat dapat ng aninin. Sa ano natin ihahambing ang pag-ahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natinim na ito at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapahugad sa mga sanga nito. Ang salita'y pinangangaral ni Jesus sa kanila sa pamagitan ng maraming talinghaga tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit ipiniliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, magsiumpong na. Kantang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father George. Nagsalita ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng mga talinghaga, parables. Again and again, He speaks of seeds and soil, of fishermen and farmers, of lost sheep, searching women and patient builders. These are simple images drawn from everyday life, yet they carry within them the deepest mysteries of God's kingdom. Nangaral ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kawainabing at kapansin-pansing katangian ng pagtuturo ng Panginoong Jesus ay ang kanyang paggamit ng talinghaga, parables. Mga kwentong malapit sa kanilang mga puso at talinghagang naranasan nila. Mga payak na larawan ito mula sa pang-araw-araw na buhay, ngunit naglalaman ng pinakamalalim na hiwaga ng karya ng Diyos. Nagkwento siya at sa pamagitan ng mga kwentong ito, inaanyayahan niya tayo hindi lamang na makinig, kundi makakita, makadama at sa huli, manampalataya. The parable is like a mirror. Parang isang salamin.
It reveals the condition of the one who listens. Those who are humble, open, and searching begin to ask questions to seek deeper meaning, and to them the truth is revealed. Pero yung mga taong matigas ang puso, mga taong makasarili, at nakatuon lang ang kanilang mga isip at puso sa kanilang mga sariling at hikhain, or unwilling to change, hear only a pleasant story and walk away unchanged. Simba ng simba, chismosa pa rin. Simba ng simba, may hawak ng rosaryo, pero wala. Ang ganda-ganda ng rosaryo, ginto, pero magnanakaw. They hear only a pleasant story and walk away unchanged. Walang pagbabago sa kanilang buhay. Sinasabi sa atin ng Ebanghelyo na may dahilan kung bakit gumagamit si Jesus ng talinghaga. Nang tanongin siya sa kanyang mga alagad, bakit siya nagtuturo sa ganitong paraan? Sumagot siya ng mga salitang maaring makabagabag sa atin sa simula, sapagkat pinagkakaroon sa inyo ang pagkalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit. Ngunit sa kanila hindi pinagkakaloob. Tinukay pa niya ang hula ni Isaias. Tumingin man sila, hindi naman nakakakita. Nakikinig, hindi naman naririnig. Nakakarinig, hindi nakakaunawa. Sinisikap ba ni Jesus na iwalay ang mga tao? Sinasadya ba niyang itago ang katotohanan? Ang sagot ay hindi. Ginagamit ni Jesus ang mga talinghaga upang itaboy ang mga tao. Hindi upang itaboy ang mga tao, kundi upang gisingin ang kanilang mga natutulog na puso. Ang talinghaga ay parang salamin. Inihayag nito ang kalagayan ng taong nakikinig. Ang mga magpagkumbaba, bukas ang loob at tunay na naghahanap ay nagsisimula magtanong, mag-usisa ng mas malalim na kahulugan at sa kanila nahahayag ang katotohanan. Ngunit ang may pusong matigas sa lawahan, nakakarinig lamang ng isang kaaya-ayang kwento ay umaalis, hindi nagbabago. Matigas pa rin ang ulo. Kaya ang mga talinghaga ay sabay na naghahayag at nagtatago, hindi dahil ayaw magsalita ang Diyos, kundi dahil hindi lahat ay handang makinig sa salita at kalooban ng Diyos. Marami niyong sinasabi sa mga anak niyo, mag-aral kayo mabuti, umuwi kayo ng maaga, pinakinggan pa naman kayo, ilang ulit mong sinabi, ilang ulit ko nang sinabi yan sa'yo, huwag ka muna mag-asawa, mag-aral ka muna. Sabi niya, oo, pag-uwi, buntis. Pinagsabihan, nagalit, nagtampo. Sabi, pinagalitan ako ng aking mga magulang, pinagalitan na ako ng aking ina. Sinabi nila, dalaga ka, mahirap na ng dalaga, pinadumpa sa kalsada, 10 oras ng gabi. Nagalit! Pinagalitan ako. Umalis. Mag-uwi, nabuntis. Kaya, sa katigasan ng ulo, kaya matigas ang ulo, ayaw makinig. Ang karya ng Diyos ay hindi pinipilit kanino man. Ito ay inaalok, ipinapanukala, inanyayahan, iginagalang ang ng talinghaga ang ating kalayaan. Gamitin mo ang kalayaan mo para gumawa ng mabuti. Hindi ka na dapat pilitin
Hindi ka na kailangan katusan ng ulo. Pag gusto mong magpakabuti, ikaw mismo ang gagawa ng paraan. Amen? Ginagamit din ni Jesus ang mga talinghaga dahil tinatanggap niya tayo kung nasaan tayo. Ang salitang talinghaga ay mula sa salitang Grego na ibig sabihin ilagay sa tabi. Inilalapit ni Jesus ang isang pamilyar na larawan sa isang banal na katotohanan upang tayo mismo ang makaugnay nito. A mustard seed becomes a lesson about small beginnings and great hope. A lost sheep becomes a revelation of God's relentless mercy. A wise builder reminds us that faith must believe, not merely heard. Ang pananampalataya sinasabuhay. Kaya buhay dapat ang iyong pananampalataya. Amen. Hindi natutulog ang iyong pananampalataya. Jesus teaches us that God's kingdom is not far away or reserved for the extraordinary. It is already at work in the ordinary moments of life. When we forgive, when we choose honesty, when we care for the poor, when we persevere in love. Maraming sumasali ng bato-bato pick sa showtime. Maraming ay, laro. Ako, bato-bato pick. Laro-laro pick. Manunod ka pala doon, laro-laro pick. Eh, pag nakakausap yung mga ordinaryong tao, sabi nila, basta sila ay gumagawa ng mabuti at hindi na kailangan gumawa ng masama. Meron po ako napanood na pelikula ni na Joseph Estrada at Fernando Po Jr. Mga 1960s, nandun na sa YouTube. Ang title ay Ito ang Maynila. Pareho silang galing sa probinsya. Si Joseph Estrada punta na Manila para magtrabaho, pero gusto niya hindi maghirap, kundi gusto niya yumaman kaagad. So, ang ginawa niya, nagtulak ng droga. Si Fernando po, mekaniko. Sabi niya, basta marangal ang buhay ko, basta kahit na ako'y magsumikap sa pamagitan ng aking pagsisikap, basta ako'y maging makadiyos at hindi na mapariwara. So iba ang kanilang prinsipyo, parehong nag-aanak buhay, pero si Joseph Estrada, naka-Amerikana, nag-asawa, mayaman. Si Fernando po, mahirap pa rin. Sabi niya sa kaibigan niya, kaibigan, ito ang pangalan ni Joseph Estrada doon. Sabi niya, magbago ka na. Dapat magbalik loob ka sa Diyos. Dapat hindi ka mapariwara. Magbagong buhay, may takot ka sa Diyos. 1960 pa yun, ang pelikula ngayon. O kaya, sabi ni Fernando po, basta marangal ang aking buhay, maghahanap buhay ng marangal. Amen. Hindi na kailangan maging ininyero, hindi na kailangan maging kontraktor. Pero matinitigyan yan. Ay, dito, sa kabila. Ay, magkapatid pa kayo. Yung isang guloy, yung isa autistic. Wala namang ginawa ka din. Pero tuwa-tuwa si Merian sa kaka. Ito yan 1, 2, 3, 4. Tawa ng tawa. Okay lang yun, basta marangal ang ginagawa mo. Palapakan natin si Mundo. Okay lang, basta
Basta mabuti ang ginagawa mo, Rex. Palapakan natin si Rex. Bakit mahina yung kay Rex? Nakasal na naman. The parables tell us that grace is often hidden, like yeast in dough or treasure buried in a field, quietly transforming everything from within. Amen. English yun. Translate ko sa'yo. Marami na mga charismatic na simple lang ang kanilang buhay, simple lang ang kanilang pamamaraan, pero sila ay naging matibay at matatag at ginasbasan sila ng Panginoon. Amen. Isa yan si Harleen. Birthday niya, si Harleen ba yan? Harleen. Isa rin yan si Harleen. Isa rin yan si Tita Dulce. Nandiyan din si Erlita. Tahimik lang yan. Nandiyan si Eva. Ibang-iba. Nandiyan si Nanay Babot. Kita mo? Hindi ako pinapansin. Palapakan natin si Nanay Babot. Kaya tignan nyo, kahit si Brother Sunny, tignan nyo si Brother Sunny, ng baril na half-paralyzed. Pero how many years na siya naglilirat ng uldusa, pero kumakabit pa rin siya sa Panginoon. No? Kaya kita nyo, yung iba, nakakalakad, pero saan pumupunta? Kung hindi saan ka pumupunta? Palengke? Nagnanakaw ka doon? Kasi meron akong kilo. Ha? Ako nagkaalala. At least, si Brother Sandy, nagsisimba sa Santo Domingo. Pag nagkakasakit, ako tinatawag doon, ano ko siya. Every time na yan magkakasakit, Father. So, pupunta naman ako sa Chinese Hospital, ilang ulit. Ilang ulit din siya nagkakaroon ng tawag ito, yung infection. Mahirap sa kanya, pero nagdadrive pa rin siya, kamay ang ginagamit. Hindi naman siya makalakad. Nandun sa bed niya, pero nagdarasal ng Santo Rosario. At maya-maya pag nagkakasakit, Father, hear my confession. Father, halika rito. You anoint me. O kita nyo? Kaya, ipagalangin natin ang ating mga kapatid. Alam niyo kung si Rex mamatay. Ay, hindi ko gusto mamatay ka na. Sabi ko kung mamatay niya, ipapa-beatify ko. Oo, iringin ko ang kanyang canonization. Kasi masipag, matyaga. Soldiers of Christ, charismatic, Legion of, Porcilio, lahat. Dalawa lang hindi niya sinalihan. Halos lahat sinalihan niya. Dalawa lang hindi niya sinalihan. Mother Butler at C.W. Kaya, mahusay siya mag-lector, mahusay siya mag-commentator, mahusay siya ng mga rosaryo, litany, everything. Okay, sabi ko, pag namatay yan, ipapabeatify ko sa Papa. Bakit? Ako magsusumikap for His beatification. Patron saint ng mga autistic. Bakit? Maging autistic na lang, ibigay pa rin yan ng Diyos. Kaya minsan pag nakikita ko yan, kanilang kumusta ka? Pagdiyak sa kaliwa, may kalan naman. Pagdiyak sa kaliwa. Kaliwa ba to? Pagkanan. Mali yung pagdiyak niya. Pagdiyak sa kaliwa, pagdiyak sa kanan. Umikot ng umikot ang taba-taba niya. Pero, siya happy. Yung iba, nagpapakamatay.
Yung iba, nalulungkot. Yung iba, hindi nakikilala ang Diyos. Lumalayo sa Diyos. Pero si Rex, nilalapit niya ang kanyang sarili sa Diyos. Amen. Kaya ganun yun. Kung meron silang Carlo Acutis, meron naman tayong Rex Sanchez. Para natin sa Rex. Kaya, gumamit ako ng talinghaga, gumamit ako ng istorya na malapit sa puso nyo, naranasan ninyo. Sapagkat ang Panginoon nagsasalita sa pamagitan ng talinghaga upang ang ating puso ay may iukit ang salita ng Diyos at ang ating puso at isip ay lalong tumibay at lumakas sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Kaya si Jesus nangangaral. Nangangaral. Kaya ako gusto kong mag-alay ng Santa Misa sa Santo Niño. Bakit? Kasi para meron silang may iuwi sa kanilang tahanan ng mga aral mula sa salita ng Diyos. Amen. Nakakaya ako niya. Nakatulong na. Pero okay lang. Kaya nga, parang sa kandungan ng ina, nakakatulog ang isang bata dahil nararamdaman niya ang tibok ng puso at pagmamahal at kalinga ng isang lola. Amen. O, ganun yun. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nais ng Diyos na makasama natin siya at makapiling. Pakinggan ang salita ng Diyos sapagkat si Kristo ay nangangaral sa atin para tayo ay ma-inspire. Anak mo ba ito? Buti na hindi mo naman anak. Anak ba kayo ng Diyos? Kung anak ng Diyos kayo, kayo ba ay may takot sa Diyos? Kayo ba ay nagmamahal sa Diyos? Mahal mo ba ang Diyos? Mahal mo ba ang Panginoon? Nakikinig ba kayo sa pangaral ng Panginoon? Sana maging matibay at maging matatag tayo sa ating pagsisimba para tayo may pagpatuloy pa natin ang ating mga misyon sa buhay. Palakpakan natin ang bawat isa. Magsibay ang lahat para sa panalangin ng bayan. Mga kapatid, tayo ngayon ay nananalangin bilang isang pamilya ng Panginoon. Ipagdasal natin ang bawat pamilya. Pagdasal natin ang lahat ng mga birthday celebrants ng buwan ng Enero. Pagdasal din natin ang lahat ng mga may sakit natin mga kapatid. At pagdasal din natin ang lahat ng mga yumao natin mga members ng Santo Domingo Charismatic Community. Sabarin natin si Brother Sunny Bocchiolay, si Sister Dulce at lahat ng mga kapatid nating naglilingkod sa Santo Domingo Charismatic Community. Ang ating tutugon, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan, naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya. Bagkus asamin natin ang Diyos araw-araw, maging sa mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya, lalo na mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na sinasalamin sa kanilang buhay si Kristo. Manalangin tayo. Ang mga may sakit, naway lumakas
sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kapatid nating Dominico at mga ministry sa St. John Lateran sa Intramuros at St. Albert the Great sa Calamba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway anihin nila ang buhay, ang bunga ng kapayapaan, kaligayahan at katahimikan sa karya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kahilingan sa misang ito at sa ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang lagi kaming mamunga ayon sa iyong kasiyahan. Binigay namin to sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo. ay karuganawa ng Diyos sa magpakapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahari sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakilibangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo at dumudulog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Itaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya. Ama naming pagkapangyarihan tunay na marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang naglukod. Nagtagtang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan, ikaw ang tungkol.
tumutulong sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaan nangangasiwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsiawit ang papuri sa iyo, tawa ng humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. makaluhod, panatili nakatayo bilang tanda ng pagkain. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya, sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat itong kanin, ito ang aking katawan, ay hahandog para sa inyo. Pwede naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli ka niyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bububos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Panatili mong lumuhod ang mga nakaluhod. Pagpunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya ginaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung pinarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simpang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo na aming Papa at ni Elias na aming Obispo, si Simon Peter na aming Pura Parokot ng Tanang Kaparian. Alahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Mala Birheng Maria,
na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, na pinakamamahal niyang esposo, kaysa ng mga apostol, si Santo Domingo de Guzman, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos naman makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Pari na pong tumayo ang mga nakalagay. Pagdasal natin ang ating mga birthday celebrants ng buwan ng Enero at lahat ng mga kapatid natin sa charismatic na yumao, awitin po natin ang kamanangin. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan at dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sa pagkatiyo, kaharian at kapangyarihan at ang papurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga lagad, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magkaroon tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Happy birthday, kuya. Late happy birthday. Sa iyong mga
kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilog mong lahat ang mga hindi makaluhod, manatiling nakatayo bilang tanda ng paggalang. Narito si Jesus sa kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Reach my name.
aming mapagmahal. Padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinagdasalo mo sa pagkain iyong bigay para kami pagbukluri ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Before the final blessing, we will call on our birthday celebrants for the month of January na lumapit sa harap para po sa special blessing. Ngayon din po, tinatawagan po mga nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary at saka kanilang mga spiritual birthday. So, again po mga birthday celebrants ng month of January. Lapit na. Para kay Ate Janet. Lapit ka, ito ang proxy ni Ate Janet. Si Erika, si Emma, halika, para kay Arlene. Si Arlene. Arlene yun. Ate Arlene. Si Arlene Gabriela. With the age. Okay. Pagtubayan, gabayan kayo ng Panginoon. Ilang pasasalamat sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pamilya, sa biyaya ng kalusugan, at sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob niya sa inyo. Habang kayo nabubuhay, gabayan kayo, bigyan ng katatagan ng loob at pag-asa. At may pagpatuloy pa ang iyong mga misyon sa buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Diyos. Okay, we will thank our spiritual director, Father George, for initiating our first Mass with STCC for the year 2026. So thank you, Father George. Next month, birthday na po rin ako. Anyway, wala po nang alis sa inuupuan ang ating service
Ministry po ay magsuserve po sa inyo ng pagkain na ating pagsasaluhan. And Father, nakalimutan niyo po yung mga pagkain. Hingin natin sa Diyos sa pagwawasgas sa pagkain na ating pagsasaluhan, magbigay ng lakas at tibay ng ating mga katawan at damdamin para mapaglingkuran pa rin natin ang Panginoon. Salamat sa mga naglamutak ng puto. Bless us, O Lord, and these gifts you love and receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Nagpabless mo na. Naglamutak. Kung bakit kasama-sama, pasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, iyaw, mabuti sa mga anak, kapilang malilinaw. Sa pag-ibig, sa pag-asa, sa biyaya at ligaya, pasalamat sa Kanya, sa mabuti at pag-ibig. Sama-sama, pasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, iyaw, mabuti sa mga anak, kapilang malilinaw. Sumayaw, iyaw, mabuti sa mga anak, kapilang malilinaw. Okay, again, wala muna naalis sa ating upuan at ang ating service ministry po ay magsuserve sa inyo ng ating pagkain. Bago natin simulan ng ating celebration, announcement muna po tayo. Foundation Day na po natin sa February 21. Kaya meron po tayong mga activities sa ating Foundation Day. First off, yung ating Freedom Masses from February 19 to 21. Ang ating Novena ay 5:30 po ng hapon and then Mass at 6 p.m. And then second, ang ating kumpilang parokya o sa mga hindi pa nakumpilan. Lalo yung mga anak nyo o ako nyo na hindi pa nakumpilan. Meron po tayong kumpil sa February 16, alas 8 po ng umaga, to be presided by our Bishop Eli Ayuban. So siya po mag-officiate po ng kumpil sa February 16, no? Bukas po ito sa mga hindi pa nakumpilan, 12 years old pataas. And then on February 20, tayo po ay magkakaroon ng binyagang parokya sa mga hindi pa nabinyagan. Tawagan niyo mga kapitbahay niyo, yung mga hindi pa nabinyagan, pabinyag niyo dito sa ating parokya. Dalawang ating binyag sa February 20, yung infant baptism para sa mga sanggol, 8 o'clock ng umaga, and then adult baptism para sa mga edad 6 years old pataas, from simula po ng 1 o'clock po ng hapon. And then on February 21, Saturday, yan po ang ating kasalan parokya at 9 a.m. po. Ito po ay bukas sa mga hindi pa kasal sa simbahan o kasal lamang sa sibil. So yung mga hindi pa yung mga hindi pa hindi pa kasal sa simbahan, magpakasal na rin po tayo, no? Sa mga nais magtanong tungkol sa requirements ng binyagan, kumpil at syempre kasal, please proceed to the parish office po. Ang seminar po ay para po sa binyag at kumpil every Saturday po 1 p.m. And then para naman po sa kasalan parokya, ang seminar po every Sunday po 4 o'clock po ng hapon. So again po, mag-inquire lang po kayo sa parish office para po sa requirements at iba pang detalye para po sa binyag, kumpil at kasalan parokya po. And on February 21 po, ang ating Foundation Day, ang ating misa ng bayan ay 6 o'clock po ng gabi. And then after that, misa ng bayan ay magkakaroon po tayo ng parade of banners after po ng misa. So, sana po makiisa po tayo sa pagdiriwang po
ng 54th Completion Day ng ating parokya. And reminder lang po, sa Monday, February 2, Candelaria po. Kaya ilabas nyo lang po inyong mga kandila sa Lunes para mabasbasan po. Pero, bawal po mali dahil ang pagbabasbas po ng kandila ay isasagawa bago magsimula ang misa. So, bawal po mali kasi wala pong pagbabasbas ng kandila after ng misa. So, ang misa po natin as usual, weekday mass, 6:15, 8 o'clock, 12:15, and 6. So again, yung inyong mga kandila, dalhin nyo po, at syempre, bawal po mali. Dahil ang yun nga po, ang pagbabasbas po ng kandila sa Lunes, February 2, ay bago magsimula ang misa. Bawal po mali. Kasi yun nga, kaya sinabi ko, walang pagbabasbas ng kandila after ng misa. Gagawin yan bago magsimula ang misa. And another reminder, February 18, Ash Wednesday na po. Maaga na po ang ating mahal na araw. Ang mahal na araw natin this year ay April 2 and 3. So maaga po ang ating Quaresma, mahal na araw, February 18, Ash Wednesday. And then every Friday sa Lent, simula February 20, ay magkakaroon po ng daan ng cruise sa parliament ng simbahan, 5 p.m. And February 25, every Wednesdays of Lent, ay meron din po daan ng cruise sa pamayanan sa mga area po. Bawat area po, every Wednesday, 5 p.m., doon po gagawin yung daan ng cruise. For example, February 25, Pamayanan 1, March 4, Pamayanan 2, 3, and 4, and then March 11, Pamayanan 5, March 18, Pamayanan 6, March 25, Pamayanan 7, and April 1, Pamayanan 8, 9, and 10. So yan po ang ating mga schedule na pamayanan. Station of the Cross starting February 25. Pero sa ating simbahan, meron po tayo Way of the Cross starting February 20, all Fridays of Lent, alas 5 po ng hapon. So again, reminder, February 2, Candelaria, February 18, Ash Wednesday. Bago niyan, February 17, which is Chinese New Year, magkakaroon po tayo ng ritual na silab sala. Yan po yung pagsusunog ng mga lumang palaspas na ginamit last year. Gaganapin po yan sa gilid ng simbahan. Magsisimula po yan ng 4:30 po ng hapon. So kung meron kayong mga lumang palaspas na ginamit last year, pakidala na po sa February 17 at sama-sama po natin susunugin para gawing abo kinabukasan for Ash Wednesday, February 18. So that be all. Thank you. Saint Rex Sanchez, pray for us. Hoy! Grabe. Hello, may pa-abo ha? Thank you. Inaanyayahan ang lahat ng birthday celebrant na pumunta sa harapan. Okay, lapit na po. Lapit. Para sa picture taking sa harapan po. Dahil na. Okay, sino po mag-picture? Next, mag-picture pa po. Arlene! Okay. Ito na. Mapagay mo na tapos pinita natin. Sino pa po? Music! Music!
Ang ating spiritual director na si Father George Moreno ay magse-celebrate ng ika-75th birthday sa February 21. Ay, 22 pala, sorry, para pala sa ano yan. Foundation. 22, correction, 22. Ang ating pong community, ang SBCC, ang isa sa naatasan na sa gawa ng kanyang party, ng kanyang pagsasaluhan doon sa taas. Ngayon, ang lahat ng officer ay kailangan umaten para doon sa katulong, doon sa pag-aayos at sa pag-welcome ng mga bisita niya. Siyempre po, 75th birthday yun. Malaking celebration po. Ang problema po namin, isa kami sa representative, kami dalawa po ng head servant, na si Sister Ervita, ang uma-attend na meeting para sa mga organization na mag-aayos ng kanyang kaarawan. Di po ba 75th birthday pala? Yung ang guest niya nasa 500. Opo, yun. Ngayon po, ito po ang pinakamahalaga. Umakatok po kami sa inyong mga puso. Dahil talaga po kailangan namin ng photo. Magbibigay po kami ng envelope. Any amount po, kahit magkano ang kaya nyo na ibigay. Pag ito po ay pinagsama-sama, ay magiging marami din po ito. Malaking tulong po para sa kanyang kaarawan. Sino po ba sa inyo ang may 75 na rito? Sa kamay. Wala. Okay. Kaya napakaswerte ni Father George. Kaya talagang binibigyan po ng mga organization ng celebration si Father George. Ang aking pong kasama sa temporalities ay mamimigay ng envelope. Ito po ay pwede pag nilagyan niyo po ito ng pera, pwede pong ilagay niyo yung pangalan niyo, ang amount, para po sa kasi ibibigay din po namin yun sa treasurer ng event. Yung event po kasi may toka-toka na kung sino ang katulad niya ang aming treasurer sa event na ito ay si Brother Palino. Kaya kung ano po yung malilito natin, ibibigay po namin sa kanya. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po kami sa inyo dahil sa napakalaking tulong na yung kung ano man may bibigay nyo, malaking tulong para sa kanyang celebration. Okay? Ang envelope po, pwede nyo ibalik sa Friday. Si Lord na po ang pangarang magbalik sa inyo, simply click umaaka. Maraming salamat po! Okay, may palaro yata. May palaro po ba, sister? May try na tayo. Okay, Good evening, ate. tayo sasali para i-celebrate January, no? January na po, no? Na Saturday. That's Friday. Reminder ko na ito isa pero kung so, sino ang nag-attend ng Christmas party last 2025? Meron ba nag-attend dito? 2025? Okay, alam niyo yung love, joy, and hope? Okay. Alam mo na, sige, yan ang mga may premyo yan. Okay, so, kailangan po, ang participants ay 10 lang. Pwede ba? Kahit dalawa naman, bata, maganda. Isang games lang po yan, tapos mag-distribute na po kayo po. Yan kasi kailangan natin yan. Dahil, enjoy, sige, may premyo. Alam naman, no? Brother! Ayun. God, joy, ang pula. Talaga yung parang nagpapatuloy lang. God, joy,
Okay, love. Tayo. Bigyan mo na tayo. 10 lang. Matanda, bata, bakla, o tomboy, bakla, ayaw basta. Okay. Okay. Wala ka na, walang exception. Ay, dito po, banda dito. Okay. Ready na? Ulit pa lang to. 10 lang. 10. Ano pa lang? 7. O 3 pa. Tatlo pa. Ay, sayang premyo. Sa video, may ano pa. O, ako sasaya ko pa. Sino ba to? Kulang pa po yan. Bibilangin ko po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sino ba po? Bayad lupa. Ayaw nyo? Bayad lupa talaga yung sure ka. Bayad lupa. Bahala mo si Sir Carl. Basta. O, dalawa na lang ata. Kung naalala nyo lang ang mga Malayalam mo nilaro na po ito ang Christmas party ng PPC last year pa po. Sino yung mga sumali ng nakarang taon sa PPC Christmas party? Kung naalala niyo pa yung Love, Joy, Hope na yan, ako din kasi hindi din ako pamilyar dito. Okay. Love. Sige. Travel muna. Bakit ang nagla po kayo lang yan? Oo. Okay, ganda na sila o. Maganda yan ha. Ano ha? Ano yan? Bili ko yan sa... Travel muna, travel muna. Okay. Love. Questionable sa love. Kabisado na po? February. Okay? Okay na. Okay na po ba? Sobra na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan na, sobra na. Okay. Are you ready? Okay. Ano na yan? Ang magkamali eliminated na po yun. Ano pa lang muna? Parang ito? Trial muna. Okay, sige. Trial muna bago na ito. Ano, madali. Okay. Ready? Are you ready? Joy. Ayun! Ayan ha? Okay. Okay. Mabilisan po yan ha? Oh, game na yan ha, game na yan ha. Game na po yan. Okay, okay. Are you ready? Sige. Okay, ready na. Ready na? 1, 2, 3, go. Hey! Nakalimutan! Oh! Sa mga hindi nakalimut ang PPC Christmas party last year. Bakit ang laro ba na? What? Oh? Joy. Sumablay pa! Ano ba yan? Get out! Conscious Yun! Ate Bert, out! Joy. Naku, bago na. Joy. Hope. Oh? Love. Joy. Hope.
Ate Linda, anyari? Patay tayo dyan. Joy. Love. Joy. Wayang pambato namin si Adam. Oo, Adam! Tatlo na lang! Nako! Ha? Joy. Ha? Oh, dalawa na lang! Ang humahawan! Joy. Love. Dalawa na lang! Yes, congratulations! Antay, congratulations! Okay, thank you po sa lahat ng nag-participate. Okay, umupo na po tayong lahat Ano at yun? mag-distribute ng pagkain. Okay, magsimpo na po ang lahat. Okay, pwede na po kayo mag-serve. Okay, so habang kayo kumakain na meron lang po bagong ulitin na inaharap nila. Yes! So gusto ko iparinig, ang pangalan ko ng awitin ito ay Ang iyong pangalan. Ang iyong pangalan. Ang awitin po ito ay inawit ni Isang. Pinakakilala na natin ito siyempre, ang awitin ni Jovin Bandivino. At ito ay mula sa Song of Praise Year 5. Meron sa lalim. Mula sa simula hanggang sa katapusan, panghalang walang hanggan o pagdalaan. Balang. Hindi pala sila makabalang. Okay, may kukugli, marita, Diyos ng pag-ibig. Ang iyong salita ay napakadakila, kanungan ng katuwiran, liwanag at mahal. Aming namasdan ang mangyarihan mo'y likha. Luwalhati ka, O Diyos, ang banal. Ang iyong pangalan, ang una at huli sa iyong pangalan. Lahat ng puso'y luluhod ang iyong pangalan. Aking sasambahin, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, sa iyo ang karangalan, o karahasan. Ang kayang ibayan, kundi pasasalamat, lahat ng kaya sa iyo nagmula. Mula sa iyong wangis, kami iyong hinugo, kay palad ng tao mong likha. Ang
sa'yo ang karangalan o walang palakpak kasi busy sila kumain. Kasama pa sila sa pagkain. Ito na ayos na level. Ayan, ang gabi. Pinaktis po namin yung kahapon. Yung Tuesday. Medyo mabigat ang nakanta. Mabigat yung damdamin. Kailan din namin naibigay yung damdamin. Walang pumiyak. Papawi kami din. Lupot natin, sir? Okay. Ano yung tutugtugin niyo? Nasayo ka ba, Jervin? Hindi! Sayo ka na, masaya Kristiyano. Masaya Kristiyano. Kumain mo naman. Trying to tell you that the things we had were right. Time can erase the love we shared, but it gives me time to realize just how much you care. Now you're gone, I'm really not the same.
when I'm alone, it gives me time to think about the years that you were mine. Time can erase the love we share, but it gives me time to realize just how much you care. You know I won't hold you right now. The love we had just can't be found. Yes, I do. You know I can't hold you back now. Oh. Ayan, pangalawang awini natin ito ngayong gabi, sigurado ko napag-indak na kayo dito. From the group When in Rome, The Promise. If you need a friend, look to a stranger. You know it. I'll always be there when you're down and when you're in danger. Take a look over and I'll be there. I'm sorry, but I'm just thinking of the right words to say. I know they don't sound the way I planned them to be. But if you wait around one way, you fall for me, I promise you I will. With your days through, so is the temper. You don't want to always be. Sometimes it falls out. It's not what's intended. These words just come
with no cross to go. I'm sorry, I'm just thinking out the right words to say. I know they don't sound the way I'd like them to be. But if you wait around a while, I pray you'll fall for me. I promise you. I'm sorry, I'm just thinking out the right words to say. I know they don't sound the way I'd like them to be. But if I have to walk the world and make you fall for me, I promise you, I promise you I will. Happy weekend, already need to tell you, gotta tell you, I'm gonna tell you. I'm just thinking of the right words to speak. I know they don't sound the way I planned them to be. But if you wait around a while, when you fall for me, I promise you. I'm sorry, I'm just thinking of the right words to speak. I know they don't sound the way I planned them to be. But if I have to walk the world and make you fall for me, I promise you, I promise you I will. I will. Yeah! Nakatawin po! Happy weekend! Okay, boys, don't cry naman. Ha? Boys, don't cry. Happy weekend mga kapatid! Brother Jasper, may tumatawag sa city mo. Lumapit ka rito, tignan mo. Kita-kita po ulit tayo next Friday. Happy weekend! Thank you. Weekend, Pablo! Yes. Thank you, thank you. Kita lahat. Ayan. Kung gusto mag-request ng song, dito lang nilagay. Ang sarap. So, Ruben, thank you so much sa panood na malitin. Napaka-talented talaga ni Chirol. Sayaw, masarap na may mga ticket. Okay, Sayaw! Baile, para sa tubaw kalimutan. pang TikTok, pang TikTok. At TikTok ko. Sige, sayaw! Para sa lahat. Party, party! Sige! Go! Sister Ella! Ikanbat mo! Go! Rex Sanchez! Pray for us! Go! Rex Sanchez! Pray for us! Ayan na! Ayan na! Oh, may mga sayaw para sa lahat. Ikempol mo na! Ikempol mo. You're
birthday ni Brother Love. Napasayaw tayo. Hanggang sa susunod. Pati ako napasayaw eh. Thank you sa mga magulang ni Cherubin. Thank you so much. Salamat po sa inyong anak si Cherubin na nandito sa Charismatic. Thank you. Tayo mag-district na? May gawain pa po bukas? Salamat. Tagal-rami din nakita dito eh. Right, hindi ka ba? Makaingat! May audition siya sa music sa UST. Sa wala mo kung ano pero nakausap ko na rin doon. Nakapag-inquire na kami. Kasi ito naman maganda. Uy! Hindi ako ba? Thank you. Bukas ako gusto bukas sa Prex. Prex naman, 2 araw. Sabado Linggo. Ibigay mo kay Papa. Lunes, balik ko na ako ulit. Dala. Lagay na ito. Tapos mukha ako pa ng kasalanan. Walang pa. May tubig dito, ba't hindi lugo? Ano yung binay? Yeah, mauna na kami yan. Mauna na kayo, maglilipit na kami. Ano, ilalagay pa natin sa likod? Pwede, hanapin ko na lang po. Bigay lang siya natin. Hanapin ko na lang. Pero yan, okay. Parang 8 to 5 pa. Sabado na ako. Sabado na ay, pero rin ganda nyo. Ano yung pangalan? Bagay sa pagkakas. Back-up kami pagdating sa forum. Yo! Ang iyong pangalan
Ayaw mo yung mga una at huli. Ang iyong ay sa iyong pangalan. Ating sa bawat lahat ng dulo. Ang iyong dulo. Ang iyong pangalan. Hari-hari na mahalin, Diyos ng mga Diyos. Sa kanina, Yan si Jervin eh. sa iyong pangalan. 19. Kahit 19 yan. Pimenti na sa... Kailan ang mag-rest ka? Happy weekend! Weekend duties ko bukas sa first. Jay, ba't mo yung ano sa kanan? Sa kanan. Tingnan mo mga kakabot. Hindi pa rin, hindi na kasi. Akin, ito ko. Anong batch niya yan? Okay, 3-3. Ha? Batch 2-3. Parang padalas ng friends nila. Once a month, Monthly. Sa mix up na. T-shirt na ba? Dito. Kay Jervin. Sino nagbigay? Apa? Hindi ginamit. Apa? Kaya na nagamit yung brown na. Kaya, kasi Pagdalatok ba siya, no? Pagdalatok ba si... Bakit pa rin Brother Joe, Brother Joe, calling Brother Jonathan. Pagdalatok ba siya? Calling po, Brother Jonathan. Naka-anniversary natin next month sa ganito ulit. Kaya lang kakagat ng punishment. 46 years. Brother Joe, calling Brother Joe. Tinatawag mo na. Nawala na yung ano. Trabaho ko yun eh. Tawag na ako din. Nagagawa ko. Tuloy-tuloy na ang podcasting ko next week.